Eto na, Kuya Alex! Pasok! Welcome po sa Rap Guitar Channel mga classmates. Maraming salamat po una sa Diyos at tayo po ay nakapag-upload na naman ng ating bagong video. At maraming salamat din po sa inyo sa pag-click po ng aming video ngayon. At mamaya po ay pag-uusapan po natin kung ano po yung mga dahilan kung bakit po ako tumigil sa pag-aalaga ng rabbit. Pag-usapan po natin mamaya yan pagkatapos po ng ating intro. Welcome po muli mga classmates sa ating channel. At bago po tayo magsimula, bago ko po i-share sa inyo kung bakit po ako nag-give up o tumigil sa pag-aalaga ng rabbit, baka naman po pwede ako makahingi sa inyo ng favor. Baka po pwede kayong mag-subscribe sa ating channel at pakiclick nyo na rin po ang notification bell para po updated kayo sa mga video na aking pong i-upload. Huwag nyo na din po sanang kalimutang mag-like at paki-share na rin po ang ating video po ngayon. At huwag na rin po sana ninyong kalimutang mag-comment dyan sa comment section sa baba ng ating video. Sa mga classmate po natin pala na gusto magpa-shoutout, libre po yan. Mag-comment lang po kayo dyan sa baba. Dyan po sa baba ng ating video ngayon, ilagay lang po ninyo yung inyong pangalan. Para po sa mga susunod po nating mga video na i-upload, babasahin ko po yung inyong mga pangalan. Po mga classmate ay share ko po sa inyo kung ano po yung aking mga personal na dahilan kung bakit po ako tumigil sa pag-aalaga ng rabbit. Ito pong mga reason na aking sasabihin, yung aking mga personal po itong dahilan kung bakit po ako tumigil ng pag-aalaga ng rabbit. Hindi ko naman po sinasabi na lahat po ng mga nag-give up o tumitigil ng pag-aalaga ng rabbit ay ito po yung kanilang mga dahilan. Maaari may mga sabihin po ako sa inyo na personal ko pong naging experience kung bakit po ako tumigil sa pag-aalaga ng rabbit. Maaaring yung ilan po sa inyo, yun din po ang dahilan. Medyo matagal-tagal na rin po tayong nag-aalaga ng rabbit. Almost 3 years na rin po. So yung aking experience po habang po tayo ay nag-aalaga ng rabbit. So ang una po dyan, ang nilagay ko sa aking listahan ay ang budget. Wala ka sigurong makain. Ayan po, pagka wala po talaga tayong budget, wala tayong source of income na po pwedeng extra para po panggastos sa mga pagkain ng ating alagang rabbit, medyo talagang mahirapan po tayo kasi ang pellet. So habang pinapanood po ninyo ngayon ito, ngayon po ang dito po sa amin particular, ang pellet na Integra 3000, so yan po yung medyo mababa compare siyempre dun sa mga pellet rabbit na ating pong ginagamit katulad po ng Cosmo pellet. Before we continue, make sure to like and share and don't forget to subscribe. Ano? Yung mga pellet po na nasubukan po natin, katulad po ng Chexer pellet, Cosmo pellet. Papa, lalagay ko pellet dito. Magpapakain ka ng Pellet. anong pangalan ng Ito, Cosmo. saan? Ayan, Cosmo pellet natin, rabbit breeder. At ang Nutriban, so yan po medyo may mataas po mga presyo po nila. Naglalaro po yan ng 45 to 48 kilo. So dito po sa amin, ino-order ko lang po yan sa online. Pero meron pong malapit po dito sa amin na walking distance lang. Nag-switch na po ako nung pellet itong huli lang dahil nga po talagang kulang po tayo ng budget. So ang Integra 3000, pwede naman po yan sa ating mga alagang rabbit. So yan lang po yung Integra na pwede po sa ating rabbit, yung Integra 3000. So ngayon po, ang pellet po na yan ay nasa 40 pesos per kilo. So yan po yung presyo niya ngayon habang po pinapanood ninyo itong video natin ngayon. So ang 1 kilo po na pellet sa gantong panukat, ito po 50 grams. Ayan po, sa isang takal po nito, ayan, nagbibigay po tayo nito sa umaga at saka sa hapon. Ayan po, so tumatagal naman po yung ating pellet ng 4 o 5 days.
Yun po pagka 1 kilo. Sa isang rabbit po. Kasi nagbibigay naman po tayo ng hay. So kaya hindi po siya masyadong malakas sa pellet. Pero kung nagpo-pure pellet po kayo, hindi lang po 2 takal lang makukonsumo ninyo to sa isang araw. So sa akin po, sa experience ko, 4 to 5 days na isang gantong takal, 50 grams. So yun po sa isang rabbit. So kung marami ka pong rabbit, so ano po sa budget yan. Kaya kailangan po talaga ng budget o mapaglalaanan mo ng budget sa pagkain pa lang ng pellet. Binubola mo lang ako eh. Paggamit ka naman po ng hay o star grass, particular po sa akin, ginagamit ko po star grass. So meron po akong nabilan po niyan sa online, 8 to 9 kilos, nasa 979. Yun po yung kanyang presyohan. So hindi naman po agad yun nauubos agad dahil mga aabutin naman po yun ng almost 3 weeks o minsan 1 buwan. Depende po yan kung may makukuha ang kapanda mo. So dito po sa amin, meron po akong tinanim na maramais. So yan, nagbibigay po tayo niyan. Kung minsan naman sa labas, kumukuha rin ako ng mga damo tulad po. Don't forget to subscribe, like and share our video, and click the bell. Don't forget that. Thank you! Tulad po ng paragis, yan, pagka meron po akong nakukuha ang paragis, kumukuha rin po ako. Kaya yung hay po, minsan inaabot ng 3 weeks, minsan 1 buwan pa nga mahigit. Yan, depende po. Pero ganun pa rin, gagastos ka pa rin kumpara sa hay pagka wala kang makuhaan na damo. Kasi po dito sa Caloocan, bihira ka lang po makakuha ng damo. Hindi katulad po sa mga probinsya. So yun po yung una sa listahan ko po na dahilan ko kung bakit po ako nagdesisyon na tumigil na mag-alaga ng rabbit. Shh! Sabi mo, tulog na ako. So ang pangalawa po ay yung oras. Kailangan po talaga maglalaan tayo ng oras. Pagka wala kang oras para sa iyong rabbitan, huwag mo na pong subukang mag-alaga ng rabbit. So ako po, sinubukan ko po mag-alaga ng rabbit kung kakayanin. So nakita ko po talagang kailangan po siya ng oras. Una, yung pagpapakain. So papakainin mo yung ating mga rabbit. Tapos lilinisan mo yung kulungan, siyempre. Dahil dumudumi po yan, umiihi. Yung sa dumi naman nila, yung poops nila, hindi naman po ganun kabaho. So nagiging mabaho lang, siyempre pagka nabasa na nung kanilang ihi. So yung ihi po nila, yun po yung talagang nagpapapanghi. So kailangan po talagang linisan mo ng umaga, tapos sa gabi, para hindi po mamanghi yung ating rabbitan. Lalo kung sa bahay ka lang, yung ating rabbitan mo ay nasa bahay, katulad po sa amin dito. Dito lang po kami sa 3rd floor. So kailangan po talaga na linisan po natin yung ating mga rabbitan para po malinis, hindi mangamoy, tsaka iwas po sa mga sakit na maaari dumapo sa ating mga alagang rabbit. So yun po yung aking pangalawa sa aking listahan, yung oras. Talagang paglalaanan natin ng oras yung ating rabbitan. Kaya kung wala kang oras, huwag mo na pong subukan mag-alaga ng rabbit. At ang pangatlo ko pong dahilan, isa pa po. So sa akin naman po, okay lang po sana kung yung nasa number 1, yung budget. So paano po laging okay? Mamaya po sabihin ko po sa inyo. Yung number 2, okay lang din po yung oras. No, siyempre, pagka ganyan, magdidesisyon ka mag-alaga ng rabbit, so kailangan mo talaga ng oras. So lahat naman ng bagay na gagawin natin, siyempre talagang paglalaanan mo ng oras. So yung nga pong girlfriend-boyfriend lang jowa-jowa mo, di ba? Pagka wala kang oras, malamang-lamang talagang mapapalitan ka. So kailangan talaga ng oras. So yung budget natin, tsaka yung oras, ano naman po yan para sa akin, parang okay lang. Sana kung, ito nga po yung number 3, kung meron tayong market, kung may bibili. Yung po ako na para na panghinaan dahil mas malaki yung out o yung gastos mo kaysa dun sa nabibentang rabbit. Tulad po nung magbenta po ako ng mga nagdaang mga buwan, matagal ang bentahan bago ka makabenta. Malaki na yung nagastos mo para pagpapakain sa ating mga alagang rabbit. Tulad po ngayon, itong huling mga araw lang,
Itong nag-iisa nating rabbit dito. Ito, pakita ko na lang po. Nag-iisa na lang po itong ating rabbit. So, hindi po talaga siya mabenta-benta. Minsan, binabargain ko na. So, ito, pakita ko lang po sa inyo. Ayan, nakikita po ba? Hello. So, ayan. Yan po yung ating rabbit na nag-iisa na lang. So, nagbenta rin po tayo ng kulungan. Yung kulungan po ng ating mga naging rabbit. Ay, nag-try po. Binenta ko na rin po yung aking mga kulungan ng rabbit. Dahil, siyempre, may stock lang dito. Kakabakalawangin. Lalong walang bumili. So, kaya, yun, nabibenta naman po, awat tulong ng Diyos. Kaya lang itong huli lang, itong isang rabbit natin na pinakita ko sa inyo. So po, talagang matagal. Mag-iisang buwan na po yata ito na, kabagay, ano lang naman po, tuwing linggo lang naman. Yan po dito sa palengke, dito sa Malolos, malapit sa amin. Sa palengke lang. Pinupwesto ko lang po doon kung saan yung po pwedeng mapwestuhan. Doon po ako binibenta yung aking mga rabbit. So ito nga pong naiwan sa akin, medyo matagal ng mag-iisang buwan na nga po. Kaya kung ano nga po sana, may market dito. Hindi naman po depende po sa lugar. So nakikita ko po kasi parang depende sa lugar. Dito talaga sa amin sa lugar, medyo barat pa mga tao. Tsaka yung iba na alaga ng rabbit, parang di nila nagustuhan yata. Ganon, kaya parang bumagal yung bentahan. Talaga? Naalala ko nga po yung pag nakikita ko nga po yung binilang ko ng rabbit nung ako po ay nag-uumpisa pa lang. So nagkikita kami before. Tumigil na rin po siya sa pag-aalaga ng rabbit dahil nga po mabagal o mahina ang bentahan. So nag-switch po siya sa pag-aalaga naman ng aso. Wow! Nagbi-breed po siya ng mga aso. Yun po yung kanyang pinalit na sideline o negosyo niya ngayon. Yun po yung kanyang pinalit sa pag-aalaga ng rabbit. Kasi sabi nga niya, mahina talaga yung bentahan ng rabbit dito sa aming lugar. So ako naman, yun po yung aking na-experience din. So kaya nag-iisip nga po tayo kung ano naman po yung ating ipapalit sa ating rabbitan. So pangsamantala sa ngayon, kaya binabahagi ko lang po sa inyo yung aking na-experience kung bakit pa ako tumigil sa pag-aalaga ng rabbit. Kung kayo po ay nagpaplano na mag-alaga ng rabbit para po gawin ninyong negosyo, pag-isipan nyo pong mabuti. Survey po muna ninyo yung inyong lugar. Kung sa tingin ninyo ba ay mabebenta ba ang rabbit sa inyong lugar. Isa pa, kung meron kayong budget, may source of income ba kayo para panggastos sa pagpapakain ng inyong mga rabbit. Meron ba kayong mga oras para sa pag-aalaga ng rabbit? Kasi medyo matrabaho po yan, lalo kung madami po yung inyong mga rabbit na. Siyempre, pinaka-importante talaga yung bentahan ng rabbit. Kasi dyan po natin kukunin yung budget. Kaya yun po yung pinaka-importante. Kaya naman tahimik ka. Lagyan mo ng music. Ano? Kaya dito po sa aming lugar, na-experience ko, kung nasa Metro Manila ka, partikular dito sa Caloocan, medyo talagang mahirap ka makabenta ng rabbit. Para sa mga classmate natin dyan, baka isipin po ninyo, titigil tayo sa paggagawa ng video o sa pagbablog. Hindi po mga classmate, bali nilipat lang po tayo o nilipat lang po ako ng ay babahagi sa inyong mga video. Ang aking mga i-upload sa mga susunod na mga araw, loobin ng Diyos, ay yung guitar tutorial. Yun po yung aking ipagpapatuloy. Kung napapansin po ninyo, may mga upload na po tayo paunti-unti diyan po sa guitar tutorial. So yun naman po kasi yung aking alam, no? Nung high school pa po ako, yan po yung aking napag-aaralan, yung gitara. Pagpapatuloy ko lang po yung aking pag-aaral tungkol sa gitara. At syempre, babahagi ko rin po sa inyo sa mga classmate po natin dyan na nag-alaga ng rabbit na gustong matuto rin na maggitara.
So yan, tutuloy po natin itong ating channel. Yun nga lang po ay baka mahinto na po tayo sa pag-upload ng pagbibigay ng tips sa pag-aalaga ng rabbit. Ganun pa man, kung ito pa lang po yung inyong first time na nakapanood ng ating video dito sa ating channel, may mga previous po tayo mga video. Nagbawala yung ating alagang rabbit dito. May mga previous po tayo mga video na in-upload dito sa ating channel, mga pagbibigay ng mga tips sa pag-aalaga ng rabbit. So pasyalan o dalawin, puntahan nyo lang po yung ating channel sa playlist. Pakipasyalan nyo lang po. Yan lamang po muna mga classmate ang may babahagi ko sa inyo. Sana ay kahit papano ay nakatulong po ako sa inyo, lalo na sa mga magsisimula pala mag-alaga ng rabbit. Kung kayo po ay nagpaplano, nagbabalak na mag-alaga ng rabbit at gagawin ninyong parang pagkakakitaan ninyo, may advice ko po sa inyo siguro ay manood muna po kayo ng mga video na tulad nito tungkol po sa pag-aalaga ng rabbit. Tapos pag-isipan po ninyo mabuti, pag-aralan po ninyo inyong lugar kung meron po bang market ang rabbit sa inyong lugar, para po hindi po kayo matulad din sa amin na tumigil sa pag-aalaga ng rabbit. Meron na rin po kasi talagang mga tumitigil na nag-aalaga ng rabbit. Kung sa tingin po ninyo dyan sa inyong lugar ay may market po yung pagra-rabbit, try nyo po. Siyempre, kung gusto po ninyo malaman kung papatok po ba yung inyong naiisip o pag-aalaga ng rabbit sa inyong lugar. Hindi naman po kasi kuminto kami dahil nga po wala nga pong market sa aming lugar, ganun din po sa inyo. Meron po talagang mga lugar na nakikita ko na mabenta naman po yung kanilang alagang rabbit. May market, ibig sabihin po, hindi naman po tayo pare-pare ng mga lugar para po tayo ay mawalan ng gana sa pag-aalaga ng rabbit o pinaplano po na yung pasukin yung sabi pa nila rabbit business. So, meron po talaga mga lugar na mabenta o patok yung pag-aalaga ng rabbit. Nagkataon lang po siguro dito sa aming lugar at saka sa mga kasama pa nating mga nagda-rabbit na tumigil, nagkataon na wala talaga o mahina ang market ng rabbit. Maraming salamat po muli mga classmates sa pagtitiyaga po ninyong manood ng aming mga vlog. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at pakishare po yung ating video po ngayon. At mag-comment na rin po kayo sa baba kahit ano po ang inyong ibibigay na comment po sa ating napag-usapan po ngayon. Babasahin ko po yan. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po muli sa suportang ibinibigay po ninyo sa mga nag-subscribe dahil po sa gusto nilang matutong alaga ng rabbit. So maraming salamat po. Naku, maraming salamat po. At sana po ay patuloy pa rin po kayo sumuporta kahit po tayo ay titigil muna pangsamantala sa pag-upload ng pag-alaga ng rabbit. Pero hindi po ibig sabihin ay mahihinto na po o mawawala na po ang Rabbit Guitar Channel dahil tayo po ay magbibigay naman po ng mga tips sa pag-aaral o para tayo matutong maggitara. Hindi naman po tayo titigil mga classmates sa pag-upload ng video dito sa ating channel. Pagsamantala po muna ay titigil lang po tayo sa pagbibigay ng tips sa pag-aalaga ng rabbit dahil po nga po yung mga sinabi ko sa inyo mga dahilan. Siguro pagka nagbago po o medyo meron na pong market dito sa aming lugar sa pag-aalaga ng rabbit, maka po tayo muli na makabalik sa pag-aalaga ng rabbit. Pero pagsamantala, nagpapasalamat po ako sa mga classmate natin na nag-subscribe para dun po sa pag-aalaga ng rabbit. Tapos sila nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga classmate po natin na nag-aalaga ng rabbit na gusto rin matutong maggitara, yan po yung ating magiging content ng ating channel. Sa mga susunod na ating mga vlog o video, God willing ay makapag-upload tayo ng mga tips kung paano po tayo matutong maggitara. Inaasahan ko po sana ay patuloy po ang inyong suporta sa ating channel. Maraming salamat po muli sa inyo. God bless po sa ating lahat. I shall turn. Hasta la vista, baby.